Tama, lahat. Kaya kakarating ko lang sa aking gate, nakaupo sa maliit na cafe. Nakatabi nito, nagmamadali akong makarating dito. Parang palagi akong yung tipo ng tao na dumating sa isang lugar sa huling minuto. Hindi ko alam kung ano ito. Minsan gigising ako ng maaga ng ilang oras, pero huli pa rin ako ng kaunti. Oo, na-excite ako dito mga kaibigan. Pupunta na ako. Sa Taipei at gagawa ako ng maliit na serye doon. Pero hindi ko masasabing maliit. Plano kong idokumento ang 5-6 cool na lugar na iniwan at pinamamahayan ng mga multo. Napakasaya kong lumipad patungong Taiwan. 6 na taon na ang nakalipas mula nang huli akong nagpunta roon at hindi ko talaga ito lubusang na-experience nung huling pagkakataon. Ngayon, hindi ako mag-isa na pupunta dito. Magkikita kami ng isa sa aking matalik na kaibigan. Maaring makilala mo siya. Ngayon ito si Zarkaru Vlogs. Maaring siya ang aking matagal nang nawawalang pinsan. Napuntahan na namin ang maraming lugar, magkasama sa Pilipinas, Hapon, at ngayon pupuntahan namin ang aming ikatlong bansa, Taiwan. Ito ang tunay na atim. Ganun kami kalapit bilang pamilya, oh. Oh, sobrang ganda nito. Oo nga. Oo, sa atin siya. Pare, bumili ako ng lahat mula sa tindahan dito sa baba. Mukha kang sariwa. Oo, mukha silang talagang astig. Astig yan. Oh, halika na. Kamusta ang biyahe mo to? Okay naman, medyo may turbulence, pero Andito na ako. Mabigat ba ito? salamat pare. Nandito na tayo. Wow, yung pulang dragon na lalaki. Oo, ito yung... Nagiging intense. Ito ang ating pinto. Santo Diyos. Malaki ito. Parang sobrang laki nito. Maganda ito. Nagkakataon na swerte kami na nakuha ito dahil nang mag-book ako sa Airbnb, iba ang pinili ko. Natirahan mula sa host. Pero may problema ata sa tubo nito. Pasensya na mga kaibigan, pero hayaan nyo akong i-upgrade kayo ng libre. Ay stay, ako'y Magaling. Sa isa sa anakin nung iba pang mga lugar. Original na, 2 lang ang kwarto namin. Ito ay may 3 kwarto. Ito ay mas malaki. Sila ay nandito para suriin ang bahay dahil may naganap na lindol mga 4 hanggang 5 minuto na ang nakakaraan. Ano, hindi pwede. Iyon ay isang lindol. Oo, may mga bitak ito pare. Gusto mo bang makita ang mga bitak pare? Parang hindi kita pinaniniwalaan. Halika. Hindi, ayaw ko ng mga lindol dito sa Taiwan. Nakita mo? Oh, seryoso ka ba? Oh. Mayroon isa ngayon nung nandito ka. Kaya nangyari yun habang ang lindol. Parang pagkatapos ng lindol, kung ito'y nangyari, sa tingin ko nga. Ano ang ginagawa mo? Oo, nagpapahinga ako sa labas at kung tatawag sila, tama ba? Oo, kami. Meron ito. Maaari ba natin suriin ang bahay? Okay, pupunta at tatakbo ako pabalik. Kaya mga kaibigan, merong malaking lindol. May sa pinakamalaking lindol sa Taiwan sa nakaraang 20 taon ang nangyari. Ilang araw pa lamang ang nakalipas. Isang lindol na may lakas na 7.5 magnitude. Santo, iyon ay dahil sa lindol. Tingnan mo ang mga bitak, sigurado ka ba? May papakita ko ang... Mga video bro, natatakot ako kung mangyari ulit ang lindol. Lalala pa ang mga bitak na yon. Pero pare, ligtas tayo.
Sige, ako ay isang biktima. Sanji na pare. Hindi! Okay lang lahat. Ano ang gusto kong makita ang aking ibang kwarto? Paano itong kwarto? Sa ganun, ibibigay ko na lang sa'yo ang 2 kwarto, bro. Hintay, may, oo. Oh, meron tayong pangatlo. Dito mismo. Diyos ko, sige. Ayos yan ay isang pagsusulit. Ikaw ay... Pipiliin mo ito, tol. Gagawin ko. Maganda na may mesa. Mayroon tayong... Washing machine, pare. Yan ay magandang balita. Perfecto. Wow. Saan ito ang washing machine? Dito, sa labas. Malaki ito, bro. Oh. Maganda. May maliit na balkonahe rin dito. Mahal ko ang lugar na ito. Kung nagtataka kayo mga kaibigan kung magkano ang halaga ng lugar na ito Hinihati namin pareho na umaabot sa 400 para sa susunod na 10 araw na kung saan ay Hindi ito masama. hindi ito masamang kasunduan Ako ay... Medyo iniisip ko na mas mura ito sa Taiwan pero mas mabuti pa rin ito kaysa sa mga krisis sa bahay namin. Ito ang aking pagkain. Dito mismo? Sa unang araw ng pagdating sa bagong bansa, nakatuon ako sa pagpaplano ng itinerary. Si Zark ay may ilang araw lang sa Taiwan kaya't kailangan kong maingat na planuhin ang aming mga araw para makuha ang pinakamaraming oras. Layunin naming tuklasin ang pinakamahusay na mga abandonado at nakakatakot na mga lugar sa hilagang Taiwan. Nakakagulat na ang mga lugar na ito ay nagpakita ng maraming hamon na kailangan naming malampasan. Una, may isang abandonadong resort na binabantayan ng seguridad. Pagkatapos, Kami ay nakaharap sa isang ospital na binabantayan. ng isang squatter. Ibig kong sabihin, tinitingnan na kami ng mga lalaki. Sa huli, hinarap namin ang pinakamalaking abandonadong hotel sa Taiwan, na bantog bilang pinakakinatatakutang lugar na binabantayan ng mga asong bantay. Sa tulong ng tiyaga at determinasyon, nagawa naming madokumento ang lahat ng mga lugar na aming nais talakayin. Nakapunta ka na ba dati? Ikinagagalak kong ibahagi sa inyo ang mga pakikipagsapalarang ito sa mga susunod na linggo sa pamamagitan ng aking mga dokumentaryo. Aking anak, pare, ako'y... Parang lagi gumagawa ng biyahe kasama mo, pare. Oh, bro, ang lungkot. Kaya si Zark ay aalis na nga ba? Ngayon, balik na sa Pilipinas, meron akong... Interview bukas sa Pilipinas. Surprise interview, mga kaibigan. Kaya, Napaka-importante, kaya hindi niya ito maaring palampasin. sana magkita ulit tayo. Kailan ang susunod mong biyahe? Hunyo o Hulyo? Maaga sa Hulyo. Julio. Sige, aking anak. Okay, lalabas na ako. Paalam. Paalam sa nalalabing ilang araw dito sa Taiwan. Kasama ko na si Angelo ngayon na tuklasin ang ilang kahangahangang mga lokasyon. Si Angelo ay isa ko ring mabuting kaibigan. Sa tingin ko, hindi bababa sa 2 taon na ang nakalipas mula nang huling magkasama tayo sa paglalakbay. Nagmula pa siya sa Canada. Makilala mo siya mula sa mga video na ginawa namin. Ngayon, sa loob ng nakaraang linggo, tanging mga abandonadong lugar lamang ang aking tinalakay at hindi talaga ako nakapag-check out ng mga turistang bagay o anuman sa lungsod ng Taipei kung saan kami nagstay. Pero ngayon, Angelo, natagpuan mo ang lugar na ito online, ang Longqing Temple. Oo. Sabi nila, isa ito sa mga pangunahing lugar na dapat puntahan. Tingnan mo ang ganda, hindi ka panipaniwala, di ba? Astig. Wow, mukhang... Maganda, ito ay talagang cool. Ibig sabihin, hindi ito natural na talon ng tubig. Pero talagang maganda na ito ay nasa tabi ng templo. Hindi lamang pang-itsura ang templong ito. Ito ay dating pinakamalaking templo dito sa Taiwan. Talagang interesante ang lugar na ito, mga kaibigan. May mga pagkain tayong handog sa mesa. Nagdarasal ang mga tao, pakiramdam mo'y nasa simbahan ka. May mga taong nakaupo sa paligid, nakapikit ang mga mata, sinusubukang magdasal. Nagugustuhan ko ang vibe dito. Maganda mag-explore sa gabi dahil sa ganda ng mga ilaw. Ibahagi sa comment section ang inyong mga salobin.
Kaya sa ngayon mga kaibigan, nakarating na tayo dito sa Silent Night Market. Ito ang pinakamalaking night market dito sa Taipei at palagay ko sa buong Taiwan. Wow! Maraming pwedeng gawin dito. Pwede kang mamili ng mga damit, may mga arcade na pwede mong laruin. Wow! Pare ko. Nagtapon ako. Ito, akala ko meron na ako nito. Akala ko meron na ako nito. Hintay sa tingin ko. Kaya ko itong makuha bagaman. Panlilin lang. Dapat sana itinapon ito dito mismo. Oo, malamang sinadya ko yon. Maganda ito pero maaring ma-expose ang loob. Tara na baby, oo, hindi na pala. Oh, wow. Panggagancho? Oo, panggagancho. Tapos na ako. Ayan na. Kung hindi ako magkamali, ano ang aking gantimpala? Kung hindi ka magkamali. Bibigyan kita ng tubig. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ikaw pala. Damn, hindi masama. Sige Angelo, sa'yo na. Ang turno pre, meron... Dapat na malampasan yun. Ako'y okay. Okay, halika. Halika na pare. Halika na. Gawin mo na lang tangina. Pag uwi ko, magpapaputok ako ng tunay na barel. Hindi, gawin mo na lang tangina, Angelo. Nag-aaral ako ng kurso pre, hindi. Ang video na ito ay sinusuportahan ng Angelo's Gun Lessons. Angelo's Gun Lessons. Para po sa kabuhay, maaari kang magbayad ng 10,000 dolyar para sa Angelo's Gun Lessons. Totoo, kung anuman sa mga aralin ng baril na iyon. Totoo. At umaasa na hindi kanya biglang iiwan. Hindi. Ngayon, syempre, kung nasa ibang bansa ka, gusto mong subukan ng street food. And ang Shinden Market ay merong Marami sa kanila. Sa tingin ko, parang $2 United States sa madaling salita. Ibibigay mo sa kanya ang chino. Subait chino. Ganun ba? May 100 ka ba? Oo, malamang. Sige, kaya swerte siya, meron siya. yan yung isa. Yan yung isa. Sige. medyo nakakahiya yun. Pero bumalik na lang tayo sa pagkain at tangkilikin nito, tama? Oo, mukhang masarap. Ano ang hatol? Mukhang nag-e-enjoy ka. Masarap. Akala ko tinapay, pero gawa pala sa kanin. Wow. Sige, parang bunang kanin. Astig niyo. Sige, ang susunod na susubukan ko ay Taiwan pizza. Ginagamit ko na ang tamang pera ngayon. Ito. Hindi, nakasulat ang yuan dito. Tingnan mo itong lalaki na ito. Sa steroids. Pasensya na, mabuti. Sige, subukan natin ito. Wow. Sino ang mag-iisip na ang pizza ng Taiwan ay magmumukha nito? Kita mo ba? Hugis taco pa to? Grabe. Dapat nakuha ko yun. Mukhang Parang taco. Supreme. Taco? Bagaman. Pinakamagandang bagay ngayon. Oo. Mas mahusay kaysa sa longganisa? Maglaro ng mas mahusay kaysa sa saucer. Tingnan mo, ang cute na maliit na aso. Okay mga kaibigan, kaya ito ay isang bagong araw dito sa Taiwan. At ako'y sobrang na-excite para sa araw na ito dahil makakabisita ulit ako sa isang lugar na talagang nagustuhan ko. Noong unang dumating ako dito noong taong 2017. Ang una ng 2017 ay medyo mahirap. Sa tingin ko, yung Adpocalypse ay dulot ng isang sikat na tagalikha ng nilalaman na nag-post ng kontrobersyal na bagay na nagdulot ng maraming kumpanya na anin sa kanilang budget net sa ad mula pa sa YouTube na nagbaba na nahalaga ng view and kung magkano ang kanilang halaga. Para sa isang tagalikha ng nilalaman upang basically hindi ako kumikita ng marami noon. Nasa Taiwan ako para mag-shoot kasama ang kaibigan kong si Brock. Iniisip ko kung ano na ang lagay niya ngayon sa mundo. Brock, sana ay maayos ka. Naalala ko ang masayang biyahe na ito kasama mo at natuto ako ng marami mula sa iyo. Pati na rin naalala ko nung nangyari ang Apox. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil hindi ako kumikita ng malaki. Pero naalala ko ang mga salitang ito. Mula ngayon, sinabi niya sa akin na, parang Steve, huwag kang sumuko kahit na ito ay isang mahirap na panahon sa YouTube pero isang mahirap na yugto sa aking buhay. Kung malalampasan ko ito, lalabas akong mas mabuti at mas malakas. At kung hindi dahil kay Brock, hindi ko alam. Yun ang parang punto ng pagkasira para sa akin.
at lahat ay naging maayos. Kaya ko yung lubos na nagpapasalamat sa pagkakakilala ko sa kanya at lubos na nagpapasalamat sa mga salitang sinabi niya sa akin noong mga panahong iyon. Ngayon, sa araw sunayin ako at ang ako mga kaibigang si Andrew pupunta kami sa Jufan. And ang Jufan ay isa ang special lugar dito sa Taiwan. Ito ay isang nayon sa taas ng mga bundok na tinatawag ng mga tao na Spirited Away Village dahil kamukha nito at naniniwala ako na ang Spirited Away, kung hindi mo ito kilala, ay isang napakasikat na anime na pelikula na ginawa ng Studio Ghibli at naniniwala ako na sila ay kumuha ng inspirasyon mula sa lugar na ito na halos magkakamukha at tunay na mahiwaga noong unang dumating ako dito sa Taiwan. Talagang nagpunta ako, tinalakay ko ang minahan na ito at nakilala ko ang bayan ng kaunti. Pero dahil wala akong sapat na pera, hindi ako makapag-stay ng gabi at iyon ang tunay na mahiwaga. At sinabi ko sa aking sarili na babalik ako isang araw at ako'y magpapalipas ng gabi at ginagawa ko ito ngayon. Kaya ngayon ay nag-i-impake ako. Ito ang aking Airbnb sa Taipei. Mananatili pa rin ako dito pero pupunta sa Jufen. Ang kailangan mo ay hindi talaga magdala ng maraming bagahe. Ito ay parang isang nayon sa gilid ng bundok. At ang ginagawa mo lang doon ay umakyat ng libo-libong hakbang, kaya magaan lang ang aking dala. Dadalhin ko ang backpack ko dito. Salamat kay Shimoda sa pagpadala nito. Magandang backpack ito. Susuotin ko ang mga damit na ito at maglalaba ako ng bago para bukas dahil magpapalipas ako ng gabi doon. Ilalagay ko lang ito sa labahan sa hotel. Maraming palaboy-laboy kaya oras na para umalis. Nasasabik ako para dito, bumalik tayo sa Jufan. Puno ako ng kasabikan. Ang araw na ito ay isang pangarap na natupad. Hindi ko kailanman inakala na 5 taon pagkatapos, makakamit ko ang aking layunin na magpalipas ng gabi sa Jufan. Sa isang lugar dito, sige. Salamat. Yan bang yung bag? Salamat paalam. Sige mga kaibigan, kakaibaba lang natin. Sa kasama ang palad, hindi yon ang tamang babaan. Pero ang maganda rito ay 5 minutong lakad lang para makarating doon. Oh wow, di pa ako nakapunta sa Jufan. Ito ay mas parang residential. Puppet Master. Tama pare, mahal ko ang lugar na ito. Ito ay isa sa mga pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Ang pangalan ko ay Steve Brown. Steven, wow. Bukas. Mag-check out na. Iwan mo na lang ang susi mo dito. Okay, ito ang iyong kwarto. It's kahanga-hanga. May sarili akong balkonahe dito. Talagang maganda ito. Meron tayong isang kama. Hindi tayo maghahati sa kwartong ito. May private na kwarto si Angela na maganda at mabilis aayusin. May tinapay tayo. Mukhang masarap. Lahat ba ito ay libre? Lokal na tinapay. Ano? Kailangan kong kainin lahat dito bago ako umalis. Ako. Kalahati nito ay mula sa mga merienda. Ito ay kahanga-hanga. Yung mga hotel ay kahanga-hanga. Nakita namin ang buong nayon mula sa itaas. Ito ang dahilan kung bakit ko inire-recommenda na kung pupunta ka sa Jufeng, huwag lamang mag-day trip, kundi maggabi rin. Doon. Baka kailangan nating magpalit, pare. Nagbayad ako ng $10, mas mataas kaysa sa iyo, kaya mas maganda ang aking tanawin. Maari akong maligo kasama ng tanawin, pare. Hindi mo pa nga yan nagagawa. Gusto ko yan. Salamat. Kaya oo mga pare, ang pangalan ng hotel na ito ay Something Inn at marami itong magagandang review. Sa tingin ko, ito ay isa sa pinakamahusay, kung hindi man ang pinakamahusay na hotel sa Juventus. Tignan mo ang tanawin na ito mula sa pinakatuktok. Grabe! Pinapakita lang. Sabi ng bubong, kailangan nating magpalit ng sapatos para dito. Sobrang liit nito. Ang gwapo ko. Grabe. Wow. Ito ay kaya-aya. Oo. Sa tingin ko talaga ay nakuha ko ang mas mabuti kaysa sa inakala kong binayaran ko. Mas marami kaya pinili ko ang akin.
Hindi, okay lang mamaya ngayong gabi. Pwede kang pumunta at mag-relax sa... Aking kwarto. Para sa pagiging present ngayon, Shane. In-expect mo ba na ganito si Jufen? Hindi ko alam ang aasahan kaya sinisikap kong hindi tumingin kapag pupunta ako sa mga lugar. Gusto ko kapag sorpresa ito. Yun ang sa tingin ko ngayon kahanga-hanga ito. Isa sa mga pinakamaganda, tama ba? Talagang astig ito. Nagpapaalala sa akin tulad ng pag-uusap namin ni Steve tungkol sa Jerome, Arizona, na medyo katulad nito. Pero walang dagat, oo, at parang disyerto na mataas sa mga bundok. Abangan mo hanggang makita mo. Kapag dumilim na dito, lahat ay nagiging maliwanag. Oo na hindi na ako makapaghintay. Kaya halos ayos na ang kwarto ko. May laptop ako dito. Gustong gusto ko ang kwarto ko. Totoo, hindi ito'y kahanga-hanga. Meron itong bathtub, balkonahe din, kasi talagang komportableng kama. Yang tanging gusto ko lang sana ay workstation tulad ng desk, pero ito na muna sa ngayon. Sa kasalukuyan, alas 4:55 na ng hapon, meron pa tayong 1 oras ng liwanag, kaya dapat tayong maglibot-libot muna. Tingnan ang itsura ng Juvenile. Excited ako sa paglubog ng araw at sa pagdilim kasama ang mga ilaw, magiging maganda talaga ang tanawin. kaya tara na't hanapin si Angelo at simulan ng tuklasin ang lugar na to. Wala na kaibuan, light town na sa Diyos sa Old Jufin Street. So ang puntahan para sa lahat ng pangturistang bagay. Oh, ano yung? Marahil dapat nating hanapin isang restaurant. Ito ay isang asong kalye. Ilang bubble tea. Ako, hindi ko isiping hindi gawin. Roger, pinirito. Mga strawberry. Palaging na drama. Mas malaman nung sa pakiramdam kapag kumukuha ng mga sample at basta na lamang umaalis. Mas kaibigan, nagsisimula lang magliwanag ng mga papel na ilaw sa gabi. Karamihan nagsisimula sa ibaba ng kalye pero kami magsisimula sa itaas dahil sa aming matutuluyan. Wow, kaya itong kalye ay... Sikat na tama. Nasa likod ko. Ito ay Jufan Lumang Kalye. Sa totoo lang, saan man tayo maglakad ngayon ay Jufan Lumang Kalye. Ito ay dapat magdala sa bahay ng Cha. Lahat. Okay, ito ay iisa sa mga tanyag na lugar sa Jufen. Maraming kumukuha ng litrato dito, kaya lubos itong siksikan at puno ng tao ngayon. Nagtataka ako kung bakit nagtipon-tipon ng mga tao dito. Baka dahil maganda ang view? Magandang anggulo nga ito para sa bahay ng Cha. Ang waas lahat ay nagtutungo rito para sa mga larawan sa Instagram. Naunang bahay ng Cha. Natagpuan namin ang bahay ng Cha. Ngunit sa kasamaang palad, mayroong puno ng palumpong sa aking daan. Kaya hindi talaga ako makakita ng marami. Kaya sinusubukan naming hanapin ang pasukan sa bahay ng Cha Angelo. Hindi ko sa tingin ito. Bro, saan mo kami dinala? Ito ay tiyak na hindi isang pasukan. Ito ay cool. May mga pangalan ng tao na nakaukit sa... mga pader, mga gagamba, ilang ahas. Ahas. Kaya ano ang nasa taas? Tumuloy ka na may darating na mga tao. Sa pamagitan. Ibig kong sabihin, yan ang bahay ng Cha doon. Isang cool na iskinita. Oo, yun ay. Maayos. Ako mayroon. Walang tao sa paligid, bakit walang tao dito? Kaya... Sa tingin ko, hindi na pagtanto ng karamihan. Maaari mo talagang putulin. Doon, wow, ang mentalidad ng mob na yun, di ba? Doon. Ano ba ito? Parang sikretong lugar para sa litrato. Walang ibang tao dito, kundi tayo dalawa lang. Dinala namin ng isang magandang, maliit na romantikong bagay. Hindi Angelo, hindi kami. Mainit. Tawa kita sa susunod. Tuwing may pasukan, gamitin natin ang ating Orbex skills. Pag may nakitang bukas na bintana, umakyat lang ng diretso. Gusto ko ng isang upuan o dalawa. Pakiusap ko. Walang talagang nakakaalam tungkol dito. Parang walang tao dito, lahat sila, daan-daang tao ang pumunta doon. Baka nakahanap kami ng likurang pasukan, mga kaibigan. Oo, ito ba ang bahay ng Cha?
Okay. Ito ay isang pyramid na pritong kanin na putahe. Oo, ano ba ang sikat dito? Sige lahat tayo, kaya dumating lang kami sa restaurant na ito. Parang isang tea house. Yung ibang tea house na gusto ko talagang bisitahin ay nagsiserve lang ng dessert at tea, pero dito makakakuha ka ng parang pagkain. Kakakainis yung pakamsayis isang magandang kainan at pagkatapos ay pupunta sa seksyon ng dessert at tea. Ito ay isang kahanga-hangang lugar na mahal ko. Hindi ko inakala na kakain ako sa isang tea house at mahal ko ang disenyo na pamilyar mula sa pelikulang Spirited Away. Ito ang gusali na nag-inspire sa lahat at makikita namin ang isang kahanga-hangang tanawin. Tatanungin ko lang kung ano ang sikat dito. Pagkatapos ay dinala na siya sa bahay. Iyon ay. Mukhang masarap talaga ang braised pork belly. Maraming beses ko na itong natikman. Braised pork belly na may bamboo shoots, mabuhay para kay fans. Damn. Mukhang masarap ito. Tingnan mo ito, ito'y kahanga-hanga talaga. Sa totoo lang, so mukhang masarap ito. Napakaganda talaga ng restaurant na yun, mga kaibigan. At ito'y nakatago lamang sa likod ng tunnel na ito. At tingnan mo sa harap ko, daan-daang tao ang dumaan dito na walang kaalam-alam tungkol dito. Kaya kung ikaw ay nasa paligid ng Juven at gusto mong kumain sa restaurant na kinainan namin, siguraduhing dumaan ka sa tunnel na ito dahil madali itong mamiss. Grabe, ang sasakyan na iyon ay dumadaan sa isang masikip na lugar doon. Okay, kaya pala pwede kang magmaneho ng sasakyan doon. Dito? Bakit nakasulat doon ng ghost store? Kaya baka pwede itong lugar na ito. Maging pinamamahayan ng mga multo? Sa tingin mo bakit ang lugar na ito ay pinamamahayan ng mga multo? Parang museo ng mga kakaiba. Meron ilang impormasyon dito. Multo. Mga exhibit. Hindi ko alam ang antas natin ngayon, pero naniniwala ako na parang mga atraksyon lang ito na maaari mong puntahan at makita. Mga museo sa paligid ng seksyong ito. Mukhang sarado sila. Sa tingin ko naalala ko na dumaan ako sa museong ito nung unang dumating ako. Sa tingin ko, ito na ang mga huling hakbang na tatahakin. Ngayon, syempre. Hindi nila ito tatawaging ang bayan ng Spirited Away kung walang kalakal ng Spirited Away. Ang kalye na ito ay puno ng Studio Ghibli. Ako ay isang malaking tagahanga ng Studio Ghibli. Meron silang ito. Ilalagay mo parang isang barya at kinakain ito. Talaga? Oo, sa pelikula, mahal na mahal nito ang ginto. Sobrang laki nito. Kamusta? Maganda ito. Paano mo ito nilalaro? Sige, kukunin ko ito. Tignan mo ito. Ang linaw ay maaaring 4 na salita lamang. 6 na salita ang pinakamarami. Mukhang parang siya ay gumagawa ng kaligrafiya. Yun ay talagang cool. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang aasahan ko nang pumasok ako sa tindahang ito. Akala ko parang maliit na museo lang ito, pero hindi, may kakaibang nangyayari dito. Hindi ko alam kung ano ito. Ano ito? Meteorito. Meteorito, astig yan. Paano kayo nakakuha ng mga meteorito? Kami? Nagkolekta? Ito at nagro-roll. Kung hahawakan mo ang iyong kamay sa itaas nito na may kaunting distansya, mararamdaman mo ang enerhiya. Dahil maraming iba't ibang elemento. Yung dragon. Angelo? Parang isang bagay na masahe? Oo, at maaring pumunta at humiga ang mga turista. Sa tingin ko si Steve. Dapat subukan ito. Gumagamit kami ng kutsilyo. Isang kutsilyo? Isang kutsilyo para makondak ang enerhiya. Wow. Upo dito? Okay. Pinuputol mo ang aking balikat doon.
Napaka-relax ko ngayon. Matutulog na ako. Yun na yun. Kapansin-pansin karanasan dito? Taiwan. Kaya hindi ako magpapanggap. Pakiramdam ko ay isang bagong tao ako. Okay, kaya narating na natin ang dulo. Salamat. Salamat. Sobrang naantig ako. Maraming salamat. Oh my gosh, nakarating tayo sa dulo. Oras na para bumalik sa taas kahit hindi ito magandang panahon. Danasin ko na ang sakit na naramdaman ng mga taong pinalampas ko pababa. Parang sila. Okay, sige. Sa itaas. Dalawa. Sige. Hindi ko kaya ito ng solo. Salamat. Parang nagbubuhos ng tubig sa magkabilang dako. Hintay ano? Salamat. Ganyan ba namin iniinom? Wow. Kaya nga ngayon, mag-ingat. Sobrang init nito. Oh. Sige mga kaibigan. Ibig kong sabihin, maganda ito, siya. Talagang nakakaloka. Ang technique ng taong yun para magsilbi ng siya sa amin. Hindi ko alam kung bakit inaasahan niya na matatandaan namin lahat yon. Talaga. Oo, hindi talaga namin matatandaan. Pero Sinabi niya na babalik siya. kung kailangan namin ng tulong, pwede namin. Ang magtanong, mayroon tayong ilang panghimagas dito tulad ng mochi. Meron ding malamang na matcha dito, isang prutas na plum. Maganda ito. Sige, mukhang seaweed ito. Boom! Sige, kaya sa tingin ko kung hahawakan mo ito, bibigyan ka nito ng magandang kapalaran, karaniwan yun lang. Sige, ako. Hula ko ganyan ang itsura ng mga minero dito dati. Sa wakas, matapos ang mahabang gabi ng paglalakbay sa Jufan, oras na para bumalik sa aking hotel at magpahinga sa hot tub. Habang tinitingnan ang kahangahangang tanawin sa gabi. Nalulungkot akong aalis na sa Airbnb na to. Sa palagay ko, sulit naman. Hindi ko na ata kayang magtagal pa sa Juken. Pakiramdam ko na silayan ko na halos lahat dito kahit gusto ko pang manatili. Bago umalis, may isa pang bagay na kailangan naming gawin. At iyon ay ang subukan ang isa sa pinakasikat na panghimagas ng Hupin. Kami? Nakalimutan kumuha ng mga kutsara. Oh, maganda. Kaya ito ay medyo mukhang poke bowl pero ito ay isang dessert na gawa sa Pokemon. Oo, interesante. Sa tingin ko ito ay parang mochi. Mukha itong halos tuna tulad ng hiniwang tuna. Baka dito. Oo, naglalakad kami. Salamat. Kaya bago umalis sa Jiaofen, gusto ko talagang ipakita kay Angelo ang abandonadong minahan ng ginto na pinuntahan ko ilang taon na ang nakalipas. Sa iba kamukha manityabi na mayroong gate na nakakandado. Sa tingin ko, noong huling beses ay umakyat ako sa bagay na ito. Ngunit narinig ko na ngayon ay sobrang delikado na tuklasin ang gusali. At ang talagang gusto ko lang gawin ay makakakuha ng drone shot nito. Naalala ko ang sarili ko na naglalakad sa kalsadang iyon upang simulan ang pagtuklas sa gusaling iyon. Dati itong minahan ng ginto at naniniwala ako na ilang mga gusali doon ay parang mga komplikado ng apartment ng mga tao. Kaya merong talagang isang talon na nasa tabi ng lugar. Juan, walang ideya ang buong karamihan ay nandito pero hindi sa abandonadong minahan ng ginto. Ito'y parang isang kawili-wiling talon na hindi ko pa nakita ang hugis nito. Dati yung bato doon na mukhang upuan. Gusto ko lang umupo doon.
Oo, at kahit paano ang hitsura ng lupa rin parang naaalala ko tulad ng isang tsokolate na cake sa hurno. Tsokolate na cake, oh. Oo, parang bagong luto mula sa hurno. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Yun ang mga kabihan. It's why isang tapakalungkot na araw ngayon. Ito na ang huling araw dito sa Taiwan. Sinusubukan nating mabuhay sa kabila ng 10 lindol na nangyari. Nakaraang 10 oras sa huling araw din kaya naging isang nakakalokang araw ito. Oo, talagang nakakatakot. Magkikita kami ng ilang tao ngayon. Gusto nilang dalhin kami sa isang abandonadong syudad. Kaya sabi ko, hell yeah, gawin natin yan. Dapat andito na sila. Naghihintay na sa amin ngayon. Sige, lahat ng tao, kaya ang aming mga kaibigan, ang huling araw sa Taiwan ay napakasaya. Ang aking kaibigan ay nagplano para sa amin na tuklasin ang isang abandonadong syudad. Lumabas na marami sa mga gusali ay secured at gusto nilang ipakita sa amin ang lugar kaysa pumasok sa loob ng barbed wire. Pero pwede tayong dumaan dito. Sa kabila nito, masaya pa rin ito matapos suriin ang ilan sa iba pang mga abandonadong gusali sa lugar na iyon. Tinanong ko kung maaari ba nilang ipakita sa amin ang mas marami pa sa... Dinala nila kami sa ilang nakatagong hiyas, tulad ng isang kahangahangang templo kung saan natutunan ko ang tamang paraan ng pagdarasal. Uy, mga kaibigan, ito ay isang templo ng Buddhist na pinuntahan namin at ang maganda dito ay ito ay napakasimple. Tulad ng makikita mo, wala talagang ibang tao dito maliban sa akin. Okay. Okay ito. Pero kung ito ay hindi. Kaya paano mo ito ginagawa? Ikaw. Basta itapon mo lang? Oh. Angelo, ayaw kong iwan ka mag-isa, bro. Dapat ba dito na lang si Angelo sa Taiwan kasama ko? Para ito isang... Okay. Kailangan nating manatili. Tangina, kaya pala nasakop ni Mazu ang mga taong ito. Mukhang dati silang masama at ngayon ay mabuti na. Kaya tingnan mo sa loob ng mga haliging ito. Ako? Ibig sabihin parang mga maliit na manika sila. Hindi ba astig na... Ay, maayos. Sobrang layo, akala ko nandyan lang. Sila'y parang malamang. Meron pang iba? Mga haligi na parang, ano ba talaga? Ganito o ito lang? Ay may isa pa ron. Ito ay tinatawag na Bright Lane. Ang mga mananampalataya ay nagdarasal para sa kapayapaan at swerte. Kaya kami ay nagdarasal dito sa harap nito sa loob ng ilang buwan na napuntahan ko na ang ilang templo at palaging kailangan bisitahin ng isa kung saan ikaw ay nagdarasal para sa yaman at kapalaran. Kaya ito na yung isa dito. Paganantadamti ay binisita namin ang isang napakaluma at magandang kalye na mayaman sa kasaysayan at kaakit-akit. Okay lahat, kaya nandito kami ngayon sa Taiwan Old Street. Ito ay matatagpuan sa New Taipei at ito ay napakasikat dito. Dito, makikita mo ang maraming impluwensya ng mga Hapones dahil itinayo ito noong panahon ng kanilang kolonisasyon. Maaari mong maranasan at makita ang iba't ibang bagay. Tindahan ng damit. Mga tindahan, talagang masarap na street food at talagang magiging exciting ito. Gusto kong subukan ang maraming pagkain dito at partikular na makuha ang mga ito na napaka-unique at espesyal dito sa Taiwan kaya tara na't maglibot. Tinapos namin ang araw sa isang maaliwalas na lokal na kainan na nagtatangkilik ng tunay na Taiwanese cuisine. Tunay na nagtapos ang araw na ito ng Taiwan series sa isang mataas na nota na nagbibigay daan sa akin na maranasan ang malaking bahagi ng kulturang Taiwanese. Kinabukasan ay ang aking flight. Di ako makapaniwala na alis na ko rito. Maganda talaga ang Airbnb na to. Ramdam ko na tila nasa bahay lang. Nakakalungkot. Hindi ko magugustuhan ang flight na to. Nang mag-take off ang eroplano, nagpasalamat ako sa Diyos para sa karanasan at mga biyaya. Bagaman nalulungkot sa pag-alis, ipinapaalala ko sa sarili na maging mapagpasalamat na nangyari ito at naidokumento ng maigi para sa inyong lahat. Nakakaloka isipin kung kailan ako babalik. Kinailangan kong maghintay ng 5 taon bago nakabisita ulit sa Taiwan. Napakalawak ng mundo at ipinapakita nito kung gaano kaikli ang oras natin.
Kung may mga makina lang sana para sa teleportasyon, araw-araw kitang bibisitahin. Babalikan ko ang video na ito upang muling maranasan ang mga alaala. Ngayon, may bago akong paglalakbay sa isang bansang hindi ko pa napupuntahan. Isang bagong karanasan na hindi ko makapaghintay simulan at ibahagi sa inyong lahat.